Isang araw, may isang masayahing binata na nagtatrabaho bilang part-timer sa convenience store. Kahit pagod, lagi pa rin siyang nakangiti habang nag-aayos ng paninda at nagbibilang ng oras para makauwi. Agad siyang umuwi pagkasara ng tindahan. Ang pinakahinihintay niya, ang hapunan kasama ang kanyang ina. Ma, sabay na tayo. Gutom na ako. Ba't parang wala kang gana? May problema ba? Wala naman, anak. Pagod lang siguro. Ma, sabihin mo sa akin kung totoo. Ano ba talaga? Anak, may nakapadang bukol sa kanan kong dibdib. May nakapa pa akong makabukol sa iyong dibdib. Lumabas na rin po ang resulta ng biopsy. Malignant po, breast cancer. Dok, may pag-asa po ba? Oo, may mga paraan ng gamutan. Surgery, chemo, at radiation. Ang importante lang ay maagapan. Anak, kaya natin to. Oo, ma. Lalaban tayo. Naku, wag na magpapakimo. Masalong lalala lang. Cancer? Naku, dapat iwasan niya lahat ng bawal. Oo, may dapat kasi hindi ko na kaya yan. Kung naalala ko sa kapitbahay namin, gumaling sa dasal lang, gagaling din siya. Siguradong galing yan sa sobrang oily foods. Alin ba talaga ang totoo? Kamusta daw sabi ng doktor? Bad news, Bes. Sabi ng doktor, may cancer daw ako. Kailangan ko daw mapag-chemotherapy. Anong chemotherapy? Sabi nila bawal daw yun. Pwede mawala ang bata or baka paglabas niya, meron siyang sira. Dapat hindi mo pagsabayin ng chemotherapy. Hindi palaging totoo na bawal ang chemotherapy sa mga buntis. May mga gamot na maaaring ibigay ng ligtas mula sa ikalawang trimester hanggang ikatlong trimester. Iniiwasan ng karamihan sa mga doktor ang chemotherapy sa unang trimester dahil dito nangyayari ang organ development at mataas na panganib ng congenital malformation. Yun pa man, kapag kinakailangan, pinipili ng mabuti ang timing at ang gamot na ibibigay at binabantayan ng ina ng sanggol. Ginagawa ito ng multidisciplinary team. Paul, schedule na pala ng surgery nagpapabukas para sa kanyang cancer. Ay, naku. Mas delikado ata magpa-biopsy o surgery pag may bukol. Sa pagkakalam ko kasi pag may bukol tapos nabutas, masakit yun. At ako makalat. Kuya, para. Well, totoo naman talaga na ang biopsy at surgery ay ginagamit para sa paggamot ng cancer. Pero hindi totoo na sa pamamaraang ito ay magiging sanhi ng pagkalat ng cancer sa iyong katawan. Ginagamit lamang ito upang maging wasto at maingat ang paggamot o pagsusuri ng iyong bukol nang sa gayoy paggawa ng epektibong treatment plan na naaayon sa iyong kalagayan. Ang biopsy at operasyon ay hindi nagpapalala ng cancer. Sa halip, ito ay mahalagang hakbang para sa tamang pagsusuri at gamutan na maaaring makapagligtas ng buhay. Ay, andito ka pala, Iha. Tita. Nabalitaan ko may cancer daw ang nanay mo. Kumusta na siya? Okay naman po siya sa ngayon, nagpapagaling siya. Kakasabot lang po kasi sa chemo, kaya nanghina pa po ang katawan. Chemo! Hala, nabalitaan ko masama daw sa katawan ng chemo. Alam mo, may kumari ako, may cancer din siya, pero hindi siya nagkikimo. Nagtsatsaa lang siya. Yung tsaa niya, puro herbal, natural, walang halong chemical yun. Napakaganda sa katawan. Ay, bakit pala binigyan niya sa akin? Buti na lang nakita kita. Bigyan mo sa nanay mo ha, ito yung tsaa na ginagawa niya. Kamo, inumin niya araw-araw at huwag na maghimo-kimo, tigilan niya na yan ang mahal-mahal ha. Ang herbal lang ang nagamot, ang nakakagamot laban sa cancer. Hindi po. Wala bang aprobadong herbal na gamot laban sa cancer. May mga sangkapang ilang halaman
na panangga laban sa cancer, ngunit hindi pa rin ito direktang nalalabanan ang pagkalat ng cancer. Maaari itong gawing alternatibo, ngunit hindi pa rin ito ang totoong gamot para dito. Kaya naman, mas mainam pa rin ang kumonsulta sa mga doktor. Ang mga halamang gamot at natural na remedyo ay hindi nakakagamot ng cancer. Lagi munang kumonsulta sa doktor bago gumamit ng mga ito. Pare, may cancer ako sa baga. Ay nako B, wag na wag ka magpapasabi na may cancer ka. Hatol na yan, parang binibilang ang araw mo. Kahit anong gamutan, wala rin daw. Sayang sa pera, tsaka sa pag-asa. Ang cancer ay parang hatol ng kamatayan. Gusto ko lang linawin na ang cancer ay hindi po otomatikong kamatayan. Marami na pong nabubuhay ngayon, lalo na kung masigasig sa gamutan. Ngayon, meron ng radiation, chemotherapy, immunotherapy base sa Cancer Center of the Philippines. At marami na po ang gumaling ng maraming taon matapos ang diagnosis at tuluyan na gumaling. Hindi ito hatol, ngunit laban na may pag-asa. Kaya ang kailangan natin, laban at masusing gamutan. Ma! 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 Huwag ka na mag-alala sa mga narinig natin kanina. Hindi totoo lahat ng mga sinabi nila. Haka-haka lang ang mga yun. Talaga ba, Nak? Oo, Ma. May tamang gamutan. May pag-asa. Salamat naman kung ganun. Wait lang.